Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig. Magustuhan niyo sana itong kwento na ibabahagi ko ngayong araw. Journal na lang po ang itawag niya sa akin. 29 na ako, nagtatrabaho sa isang bangko malapit sa amin. Meron akong isang katrabaho na sobrang addict sa pakikinig ng mga horror stories. Sa kanya ko natuklasan itong channel nyo. Simula noon kahit ako ay na-addict na rin sa mga stories nyo. At eto nga at magpapasa ako ng sarili ko ring story. Nangyari ang kwento ko almost 2 decades na rin ang nakakalipas. Ang mga magulang ko, pagsasaka ang hanap buhay. Nakabili sila ng lupa na pwedeng pagtaniman ng palay. At sa tabi ng palayan na yon, doon na rin kami nagtayo ng bahay. Nakakamiss yung bahay namin na yon. Sa umaga sobrang presko. Kapag binuksan mo yung bintana namin, makikita mo sa labas ang sobrang lawak na palayan na halos walang hanggan. Ang saya tuwing matatapos ang anihan kasi bukod sa maraming pera sila mama at papa, bakante na rin yung buong palayan na yon, kaya pwede na kaming maglaro doon ng kahit ano. Ang dami kong kalaro nung bata pa ako. Mga anak din ng magsasaka tulad ko. Kapag naaalala ko nga sila, naiisip ko ano na kayang nangyari sa kanila. Ang ayaw ko lang kapag gabi, nakakatakot yung palayan. Ewan ko ba, sobrang dilim. Tapos uso pa sa lugar namin yung mga kwentong aswang at manananggal. Isang beses pagkatapos kumain, saglit akong sumilip sa saradong bintana namin. Inangat ko lang ng konti. Gusto ko lang makita kung gaano kadilim sa labas. Pagsilip ko, merong mga liwanag na hugis bilog, umiikot-ikot sa palayan. Tinanong ko si mama kung ano ba yung mga bilog na yon. Wala siyang sinagot. Sabi lang niya, isara ko na raw yung bintana kasi papasok ang mga insekto galing sa labas. Madalas tuwing gabi, kapag alam kong hindi nakatingin si mama, sumisilip ako sa labas. Lagi kong nakikita yung mga bilog na yon. Ang liwanag nila, kung pwede nga lang lapitan. Isang beses umalis si mama. Naiwan ako sa pangangalaga ni papa. Kaso pagod na pagod nung araw na yon si papa. Nakatulog siya sa sala namin. Nilakasan ko yung loob ko at dinala ko yung flashlight ni papa. Naglakad ako sa pilapil at lumapit doon sa mga lumilipad na bagay. Bigla kong nakita na may bata sa harap ko. Ang weird kasi hindi ko malaman kung babae ba siya o lalaki. Tapos ang liwanag niya sa malapitan. Pinapaypay niya ako. Sabi pa, lumapit daw ako. Ginawa ko naman. Paglapit ko, ang init niya. Hinawakan niya yung kamay ko tapos lumapit kami doon sa iba pang bata na nandoon. Lahat sila maliwanag. Ako lang ata ang hindi. Naglaro kami ng naglaro ng mga bata doon sa palayan. Ang daya kasi ang bilis nilang tumakbo. Pero nag-enjoy naman ako. Hinahayaan nila minsan na mahabol ko sila. Natigil lang yung paglalaro namin nang madikit doon sa kumpol ng mga dayami yung isa kong kalaro. Bigla yung nag-apoy. Nakita ko sa mukha nila yung pag-aalala. Sabi nung isang bata, tumakbo na raw ako sa bahay kasi baka mapaso ako. Ginawa ko naman. Pero bago ako makarating, ay lumingon ako sa kanila. Kitang-kita ko na pagkatapos nilang tumalon sa hangin, lahat sila naging mga bolang apoy na lumipad palayo. Pumasok ako sa bahay. Sinabi ko kay papa ang nangyari. Inapula naman agad ni papa yung apoy. Wala akong pinagsabihan tungkol doon sa mga nakalaro ko. Hanggang sa lumaki ako. Nakakapanghinayang lang na hindi na nila ako binalikan para maglaro uli. Ako nga pala si Leo, tubong Batangas. Malaking bagay na sa akin kung sakaling mapipili itong story ko. Nangyari ito matagal na ang nakakalipas. Katatapos lang noon ang kasal namin ng asawa kong si Irene. Dahil na rin pareho kaming na-promote at wala pa kaming anak that time, naisipan naming mag-invest sa sasakyan. Malaking tulong ito sa amin kasi syempre nakakatipid kami ng gasto sa araw-araw na commute. Mababawasan kahit konti ang pagod namin. Buti kapag may sariling sasakyan, kahit traffic ay hindi ka gaanong mapapagod kakahintay.
pwede rin naming magamit ito kapag may pupuntahang malayo. Kasal ng pinsan ni Irene. Medyo malayo yung bahay nila. Almost 5 oras na biyahe. Nagsimula kaming mga 1:00 ng hapon. Balak namin ay darating kami doon sa bahay ng pinsan ni Irene. Gabi na. Sa biyahe, ewan ko ba, may masama akong pakiramdam. Kinakabahan ako kahit wala namang dapat ipag-alala. Ang weird lang, hindi rin ako mapakali sa manibela. Ang ingat ko magmaneho nung araw na yon. Kahit freeway yung kalsada ay hindi ako humaharurot. Pakiramdam ko may biglang lilitaw na kotse o tao sa kung saan. Tapos mababangga kami. Napansin din yun ni Irene. Sabi niya sa akin baka dahil first time naming bumiyahe ng ganoon kalayo. Oo nga naman, hindi ako sanay sa ganoon kahabang biyahe. Tuloy na kami sa biyahe. Kalagitnaan ng biyahe, may nadaanan kaming kainan. Maraming taong kumakain. Naisipan namin ni Irene na doon na magmerienda. Nakakagutom din kasi yung long ride. Bago pumasok, nakita ko na sa tabi ng kainan, merong chapel. Sabi ko kay Irene, mag-order na siya ng makakain namin. Sasaglit lang ako doon sa chapel para magdasal, para mabawasan din kahit konti yung kaba ko. Pagpasok ko, ang luma na nung chapel. Halatang hindi naaayos ng mga residente. Ang dumi ng sahig, tapos may mga butas sa bubong. Lumapit ako sa altar. Merong rebulto ni Mama Mary na nakatayo sa altar. Halos kasing laki ko yung rebulto na yon. Nagulat ako kasi para siyang lumiliwanag. May aura na nakapalibot doon sa rebulto ni Mama Mary. Tinandaan ko yung itsura niya kasi para siyang totoong tao na natrap sa rebulto. Nagdasal ako. Muntik pa nga akong maiyak habang nagdarasal na hindi ko alam kung bakit. Nung matapos, tsaka na ako bumalik sa kainan. Masarap naman yung kinain namin. Medyo mahal nga lang ang presyo pero sulit naman. Madilim na nung sabi sa akin ni Irene na malapit na raw kami sa bahay ng pinsan niya. Medyo binilisan ko na rin yung pagpapaandar sa puntong yon. Sa isang intersection, dire-diretso ako ng andar kasi hindi ko nakita na isa pala yung intersection. Nagulat na lang ako na may lumabas na isa pang kotse sa left side ko. Sobrang bilis din ng andar. Huli na para sa preno. Kaya ang ginawa ko, iniwas ko na lang yung sasakyan namin para mabawasan yung impact. Slow-mo na noon ang pangyayari. Napatingin ako saglit sa rearview mirror namin. Nakita ko yung rebulto ni Mama Mary sa chapel na pinagdasalan ko. Nakaupo siya doon. Nakangiti sa akin. Tapos sobrang liwanag niya. Tinumbok kami nung sasakyan. Pero imbis na tumama sa amin, bigla na lang nasa kabilang bahagi na yung sasakyan. Dumiretso yun na para bang walang kakaibang nangyari. Kahit si Irene ay napasigaw sa gulat. Tumigil kami sa gilid ng daan. Nagkatinginan kami ni Irene. Sabi niya himala raw na ligtas kami. Tumango ako. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Yung tungkol sa rebulto ni Mama Mary doon sa chapel at tungkol sa nakita ko sa backseat. Himala nga raw talaga. Nailigtas kami. Maayos kaming nakarating doon sa bahay ng pinsan ni Irene. Nung pabalik na kami ay dinalaw uli namin yung chapel. Pero wala na yung rebulto ni Mama Mary na nagligtas sa buhay namin ni Irene. Sobrang kakaiba ng experience na yon, Sir Neb. Para bang tumagos lang yung kotse na dapat ay babangga sa amin. Richard po ang tunay kong pangalan. Estudyante po ako, second year college. Nung mangyari sa akin ang karanasang ito, isa sa mga naisip ko ay ang isubmit ang kwento dito sa channel. Fan kaming pamilya ng YouTube channel nyo. Madalas kaming makinig tuwing linggo. Lahat ng bagong upload ay pinapakinggan namin sa bahay habang may ginagawa. Parang naging bonding na rin namin to. Tungkol sa pinsan kong si Jasper ang kwentong ito. Magkalapit ang edad namin ni Jasper. Matanda lang ako ng almost 1.5 taon. Dahil malakas ang wifi sa bahay,
Siya ang laging dumadalaw sa amin para maglaro ng Mobile Legends. Pagpasok niya sa garahe, isa sa lagi niyang ginagawa, naghuhugas siya ng kamay doon sa gripo malapit sa gate. Tsaka siya tatabi sa akin sa upuang kahoy. Yung ilaw namin sa garahe, may motion detector. So kapag matagal na kaming nakatutok sa cellphone, nagsasara yung ilaw. Magbubukas lang uli kapag isa sa amin ang tumayo. Madalas ay inaabot kami ng hanggang hating gabi sa paglalaro, lalo na kapag walang pasok kinabukasan. Magkasundo kami at magaling din kami kapag magkasama sa game. Nalaman namin na si Jasper ay meron palang sakit na malubha. Hindi ko sure kung anong eksaktong medical term, kaya hindi ko na lang babanggitin dito. Basta nanghina siya at halos hindi na makatayo sa kama. Sabi ko nga sa kanya lagi kapag dinadalaw ko siya sa ospital, magpagaling siya kasi maglalaro pa kami. Malapit na naming maabot yung target namin na rank. Kaso bumigay din yung katawan ni Jasper. Namatay siya. 5 days yung naging burol. Sa sobrang lungkot ko nun, dinilit ko yung nilalaro naming game. Nakapag-focus uli ako sa pag-aaral. 1 taon pagkatapos, gabi yun. Wala akong magawa sa bahay. Naisipan kong i-install uli yung game. Lumabas ako sa may garahe para maglaro. Ilang minuto lang nung in-game na ako, nagsara na yung ilaw. Nanibago ako kasi matagal-tagal din nung huli akong nakapaglaro ng game na yon. Matatapos na yung first game ko nang biglang bumukas yung ilaw. Napatingala ako, pero hindi naman ako natakot. Naisip ko baka may kung anong na-detect yung ilaw na hindi ko nakita. Binalik ko yung tingin ko sa screen ng phone. Narinig ko na dahan-dahan na nagbukas yung gate namin. Tapos nagsara din yon ng dahan-dahan. Inabangan ko kung anong sunod na mangyayari. Nagulat ako nang bumukas yung gripo. Sa puntong yon, sobrang kaba ko na. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Pero kahit takot na ako, hindi pa rin ako tumakbo palayo. Tapos may nakita akong mga yapak sa sahig. Basang yapak. Palapit ng palapit sa akin. Yung buong garahe lumamig. Sinarado ko yung phone at nilagay sa bulsa ko. Sakto na naramdaman ko na bumigat yung upuan. Para bang may umupo sa tabi ko. Doon na ako napatayo. Alam ko si Jasper yon. Dinalaw ako sa garahe kung saan kami laging naglalaro. Kinausap ko siya. Sabi ko huwag niya naman akong tatakutin. Pumasok ako sa bahay. Nagsindi ako ng kandila doon sa sahig ng garahe at saka saglit na nagdasal. Pagkatapos nun, pumasok na rin ako sa bahay. Hindi na uli ako dinalaw ni Jasper sa garahe. 1 beses lang yon. Pero tingin ko, next time kung sakaling dalawin niya uli ako, hindi na ako matatakot. Baka alukin ko pa siya na maglaro. Kamusta po sa ating lahat? Tawagin niyo po akong Tarok. Yan po yung palayaw ko sa amin. 19 years old ako nang maranasan ko yung kakaibang karanasan na maski ang inang ko dati ay hindi mapaniwalaan. May kinalaman po sa ibang mundo, ang mundo ng mga engkanto. Sa maniwala po kayo't hindi, ay tunay po sila. Nag-e-exist sila sa mundo at hindi katang-isip lang. Siguro kaya rin naisulat ang tungkol sa kanila ng mga manunulat dahil nagkaroon sila ng basihan mula sa karanasan ng iba o sa sarili nilang karanasan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ako mismo ang nakaranas. Kaya maidedetalye ko sa inyo ng buong buo. Nung panahon na yon ng kabinataan ko, wala pa akong ibang trabaho kundi sa dagat. Nangingisda po kasama ng itang ko. Bago kami makarating sa dagat, ay dumadaan muna kami sa gubat. Doon talaga ang daan. Kung dadaan ka sa kalsada, mapapalayo ka. Hindi pa naman uso sa amin ang pamasahe noon. May pinsan ako na taga Maynila. Nung magbakasyon siya sa amin, sinama namin ni Itang sa pangingisda. Nagustuhan naman niya at nawili pa nga. Itago na lang natin siya sa pangalang Kyle. Magkasing edad lang kami. Bale, matanda lang pala ako sa kanya ng 1 buwan. Wala talaga siyang kaalam-alam sa pangingisda.
Pero unti-unti ay natutunan niya. Madali lang naman kasi siyang turuan. Pati pasikot-sikot sa dagat tinuro ko sa kanya. Yung mga pwede at hindi pwede naming puntahan sa tubig. Bukod sa dagat, nagka-interest din siya sa gubat. Palinga-linga siya habang naglalakad kami ron. Maganda at malawak daw yung gubat namin. Sabi ko basta wag niyang kakalimutang magpatabi-tabi ay hindi siya maiengkanto. Tinanong niya ako kung totoo ba yung mga engkanto. Ang sagot ko naman ay totoo sila sa mga naniniwala, sa mga nakakita. Pero sa walang karanasan doon ay hindi sila totoo. Siyempre paano sila maniniwala kung walang pruweba? Bigla siyang nagsalita na sana ay makakita siya ng tunay na engkanto. Gusto rin daw niyang makaranas ng kababalaghan para mapatunayan niya na totoo ang mga yon. Binatukan ko talaga siya. Huwag ka ako siyang magbiro ng ganun at huwag na niyang hilingin dahil baka mamaya pagbigyan ng kahilingan niya. Tsaka siya aatungal na ayaw na niya o sana ay hindi na siya nakaranas. Laking gubat ako kaya kabisado ko na hindi lang ang mga daan sa gubat kundi maging ang mga panganib na nasa loob nun. Isang gabi mga bandang 8:00, pauwi pa lang kami galing sa pangingisda. Magkasunod lang kami sa paglalakad nila Kyle at Itang nang biglang mapahinto si Kyle. Napahinto rin tuloy kami ni Itang sa paglalakad. Kaya pala ay may nakita raw siyang nagliliwanag sa bandang kaliwa namin sa dulo. Tinatanaw ko pero hindi ko naman makita. Hinila niya ako sa kamay. Tignan daw namin. Ako naman nagpahila kahit sinasabi ko na wag na naming tignan at baka kung ano yun. Sinigawan kami ni Itang at pinababalik. Sabi ng Itang, wag daw naming lalapitan ng liwanag. Delikado. Kaya hinila ko rin si Kyle pabalik. Napakamot na lang siya ng ulo kasi gusto talaga niyang makita kung ano ba yung nagliliwanag na yon. Pero hindi naman niya pwedeng suwayin si Itang. Sa totoo lang sa lugar na yun na ako lumaki. Pero hindi ko pa nakita yung liwanag na sinasabi ni Kyle. Kwento ng Itang, bihira raw magpakita ang liwanag sa mga tao. Yun daw ang lagusan ng mga engkanto mula sa mundo nila papunta sa mundo natin. At ganoon din pabalik sa kanila. Sa oras na makita mo yun ay huwag dapat pansinin. Kasi kapag pinansin mo ay maaakit ka na at mahihirapan ka ng tanggihan ng paanyaya nila. Sa oras naman na maitawid ka nila sa lagusang yun ay napakaswerte mo na kung makakabalik ka pa sa atin. Eh buti na lang kako at saglit lang nakita ni Kyle. Kung hindi baka naakit na siya. Tinanong ni Kyle ang Itang kung paano naman makakaiwas sa liwanag kung halimbawa ay makita mo ng harapan o kaya hindi sadya ay maakit ka na agad. Basta pag nakita raw yun, ibaling mo agad sa iba ang paningin mo. Ikisap-kisap mo ang mga mata mo o kaya ay kusut-kusutin para mapaglabanan ng paghihipnotismo ng mga engkanto. Ang dami pang pag-uusisa ni Kyle tungkol sa nakita niyang liwanag. Kami na lang ang magkausap noon sa ilalim ng punong mangga sa harap ng bahay namin. May duyan doon. Nakahiga ako habang siya ay nakasandal sa puno at nagyoyosi. Sabi niya interesado raw talaga siyang malaman ang maraming bagay tungkol sa mga engkanto. Ano raw kaya kung balikan namin kapag tulog na sina Itang at inang ko? Napailing na lang ako sa gusto niyang mangyari. Sabi ko naman marami na sa mga kababaryo namin ang naging biktima ng mga engkanto. Meron pang ang hindi na talaga nakabalik ayon sa matatanda sa lugar. Tanong niya kung nakakita na raw ba ako. Sabi ko hindi pa. Pero kahit hindi pa ako nakakakita, naniniwala ako. Kasi ang dami nang nakaranas sa baryo namin. Alangan namang lahat sila ay nag-iimbento lang, di ba? Huwag na ako naming subukan at baka mapahamak lang kami pareho. Tapos ay inaya ko na siyang pumasok sa loob para matulog. Sabi niya mauna na raw ako. Alam ko naman daw na hindi siya sanay matulog ng maaga. Kasi sa Maynila 11:00 na nakatambay pa sila sa kalsada. Hinahanap-hanap daw ng katawan niya yung ganoong routine. Pero ako hindi sanay sa ganoon. Kaya nauna na akong pumasok sa bahay. Ewan ba't hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Bumangon uli ako. Sakto pagdungaw ko sa bintana, nakita ko si Kyle na naglalakad na palayo. Tinawag ko siya.
Sumenyas lang siya sa akin na wag daw akong maingay. Tapos tinuloy na yung paglalakad niya. Siyempre nag-alala ako. Naisip ko agad na babalikan niya yung liwanag na nakita niya sa gubat. Sinilip ko sa silid nila sina Inang at Itang. Wala naman silang pinto. Kurtina lang bale ang tumatakip sa kwarto nila. Nakita ko na mukha namang mahimbing na sila. Ang ginawa ko, kinuha ko yung flashlight ni Inang sa cabinet at sinundan ko si Kyle. Sabi niya susunod ka pa rin pala. Sumunod lang ako dahil nag-alala ako sa kanya. Baka kung anong mangyari sa kanya sa gubat. Baka makuha siya ng engkanto. Pinagtatawanan pa niya ako sa sinabi ko. Medyo na-excite din ako kasi sanay ako sa pagiging masunuring anak. Kaya kulang ako sa pag-e-explore. Yung tipong pag sinabi nila Inang at Itang na hindi ako pwede ron, hindi ako pwede. Hindi ko sila sinusuway. Hindi ako tumatakas gaya ng ginawa namin ni Kyle nung gabing yon. Sa kabila naman ng pananabik ko, hindi ko rin maiwasan na makaramdam ng takot. Yung tipong tapang at lakas ng loob ko kapag kasama ang Itang ko. Parang ayoko namang magmukhang duwag sa paningin ng pinsan ko. Kaya tapang-tapangan pa rin ako. Tinanong ko si Kyle kung ano yung gagawin niya pag nakita niya ulit yung liwanag na nakita niya kanina. E di lalapitan daw niya at aalamin kung totoo bang lagusan yun patungo sa sinasabing mundo ng mga engkanto. Ang lakas talaga ng trip ni Kyle. Hindi ko naman siya mapigilan kaya sinakyan ko na lang. Bahala na kung anong mangyari. Kaysa naman isipin niya na ako ang taga roon pero ako yung bahagang buntot sa lugar namin. Nung mapuntahan na namin yung banda sa gubat na kinakitaan niya ng liwanag, wala nang liwanag doon. Balot ng dilim ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig at tuko ang maririnig. Huminga ako ng malalim habang nagpapalinga-linga kami. Paano ka ako yan? Wala namang liwanag. Malamang sarado na yung lagusan. Baka nung makita niya kanina, pasara na talaga. Sayang, sabi niya. Medyo nakahinga ako ng maluwag nun kasi nga wala kaming nakita. Ibig sabihin, makakauwi na kaming ligtas. Wala nang nagawa si Kyle kundi sumunod na lang sa akin. Pero sabi niya babalik uli siya sa ibang gabi. Sigurado matsyempohan din niya yon bago matapos ang bakasyon niya. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi pa kami nakakalayo nang pigilan ako ni Kyle sa braso. Ang liwanag daw bumalik. Natulala ako. Hindi pa namin kita ng buo pero kita na yung sinag mula sa pinagmumulan. Umahon ng kaba sa dibdib ko kasi alam ko na hindi titigil si Kyle hanggat hindi talaga niya yon nakikita ng malapitan. Naghihilahan kami ni Kyle. Nauunahan na ako ng takot kasi isipin mo saan manggagaling yung liwanag na yon kundi talagang makababalaghan, di ba? Pero si Kyle, wala ni katiting na takot sa katawan. Hinihila niya rin ako palapit sa liwanag. Nag-iba na yung aura niya hanggang sa mabitawan ko yung flashlight. Yumuko ako para kunin. Pagyuko ko ay tatakbo na sana si Kyle sa liwanag. Sa tingin ko naakit na talaga siya. Mabuti na lang at napatid ako. Tapos nahawakan ko siya sa mga paa. Natumba siya at pagkatumba niya, dinaganan ko siya. Tinakpan ko yung mga mata niya. Tapos pumikit din ako. Mariin. Mga ilang segundo ay nawala yung liwanag. Tinulak ako ni Kyle sa pagkakadagan ko sa kanya. Ano raw ba yung ginawa ko? Nawala tuloy yung liwanag. Namura ko siya ng di oras. Muntik na kako kaming mapahamak. Yun pa rin ang iniisip niya. Ang mapatunayan na meron talagang mundo ng engkanto. Hindi pa ba patunay yun na nakita na namin yung kakaibang liwanag na yun? Wala namang panggagalingan yun Wala namang poste sa gubat at wala ring kabahayan doon. Kaya malamang yun na yun. Ang lagusan ng mga engkanto. Hindi na siya kumibo. Naglakad na lang kami pauwi. Bago pa kami makarating sa bahay, ay nakasalubong na namin sina Itang at Inang. Hinahanap na pala kami. Napagalitan kami. Sabi ay nagising lang daw si Inang na wala na kami sa silid pareho. Kaya ginising na niya ang Itang para hanapin kami. Humingi naman ng dispensa si Kyle sa mga magulang ko at inamin na siya ang may kasalanan. Nung ikwento namin ang nangyari sa gubat, sabi ni Itang napakaswerte namin na ganoon lang ang nangyari
at hindi kami natangay ng liwanag patungo sa ibang mundo na yon ng mga engkanto. Bilin na bilin niya na wag na namin yung uulitin. Isang hapon naman, habang inaayos namin ni Etang ang sira ng bangka, ay nakita ko si Kyle na kausap ang kababata kong si Etang. Mukhang nagkakamabutihan na sila. Matapos nilang mag-usap ay lumapit na si Kyle sa amin. Sabi ko nililigawan na ata niya si Etang. Buti kung magtatagal siya sa amin. Baka mamaya paasahin lang niya yung tao. Hindi raw. Nagustuhan daw talaga niya kaya seryoso siya. Paano ka ako yan pagbalik niya ng Maynila? Ngiti na lang ang sinagot niya sa akin. Sumabat naman si Etang sa usapan. Binalaan si Kyle. Aniya, walang kasing tapang sa lugar namin ng tatay ni Etang. Baka mapasubo siya kapag niloko at pinaiyak niya yung dalaga. Wala ngang makapangahas na manligaw kay Etang dahil sa tatay na strikto. Ganun po ba? Yun lang ang sinagot ni Kyle sa mga sinabi ni Etang. Mga ilang araw pa ang lumipas. Sa pangingisda ulit namin ng gabi ay napansin kong tahimik si Kyle. Nawala yung kadaldalan niya, kaya binunggo ko siya sa balikat. Sabay tanong kung anong drama niya. Umiling lang siya. Hindi na rin siya nangungulit pagdaan namin sa banda ng gubat na kinakitaan namin ng liwanag. At wala na rin naman kaming nakita. Pero nung madaling araw na, mga 1:00 yata o 2:00, hindi ko na matandaan ang oras. Basta alam ko madaling araw yon. Naalimpungatan ako. Wala si Kyle sa higaan namin. Nakikishare lang kasi siya ng higaan sa akin. Kasi nga nagbabakasyon lang naman siya. Bumangon ako. Tinignan ko siya sa kusina, sa banyo. Sinilip ko rin siya sa labas kung nagyoyosi. Nung masiguro kong wala siya sa loob at labas ng bahay, ay ginising ko na si Etang. Si Kyle ka ako, baka bumalik na naman sa gubat. Gusto sanang sumama ni Inang, pero hindi na namin siya sinama sa paghahanap kay Kyle. Dala ni Etang yung itak niya at ako naman flashlight. May dala rin kaming asin. Protection namin yun. Ang gubat agad ang pinuntahan namin. Dahil yun lang naman ang alam naming gustong pinupuntahan ni Kyle. Dahil nga sa kuryosidad niya. Habang papunta kami roon ni Etang, nagdarasal siya na sana walang masamang nangyari sa pamangkin niyang pasaway. Kundi ay mananagot siya sa kapatid niya sa Maynila na mama ni Kyle. Pagdating namin sa gubat ay sinisigaw namin ang pangalan ni Kyle. Salitan kami ni Etang sa pagsigaw, pero wala kaming naririnig na tugon at wala rin namang liwanag sa bahaging kinakitaan namin nun. Napakatahimik ng gubat. Tinanong ako ni Etang kung kaya ko raw bang humiwalay sa kanya para mapabilis ang paghahanap namin sa magkaibang direksyon. Kabisado ko naman daw ang gubat. Tapos sinabi niya na 2 minuto lang kaming maghihiwalay at kapag hindi namin nakita si Kyle ay babalik na kami roon sa lugar kung saan kami naghiwalay. Tapos uuwi na kami. Nag-aalinlangan ako pero sinunod ko na lang si Etang. Panay ang sigaw ko pa rin sa pangalan ni Kyle. Nagbabaka sakali na matagpuan siya roon. Hindi naman ako bumalik sa kinakitaan namin ng liwanag. Pero nakakagulat na nandoon na naman ako. Napakamot ako ng ulo. Kinabahan ako kasi umalis na uli ako roon. Naglakad na ulit ako. Pero doon uli ako napunta. Nagmamadali kong binaliktad yung damit ko. Naalala ko yung sinabi ni Etang na kapag naligaw ako sa gubat ay baliktarin ko lang ang pang-itaas na damit. Imposible akong maligaw dahil kabisado ko nga yung gubat na yon. Pero hayon at paulit-ulit akong dinadala ng mga paa ko sa bahaging yon kung saan nandoon yung lagusan ng mga engkanto. Kahit pa nakabaliktad na yung damit ko. Nagsimula na akong magpanik. Si Etang na yung tinatawag ko, hindi na si Kyle. Nagbabaka sakali ako na marinig niya at matulungan niya. Bigla ay narinig ko rin yung boses niya na pangalan ko na rin ang sinisigaw. Ang kaso ako lang yata yung nakakarinig sa kanya, pero siya ay hindi. Sa tingin ko ay nakulong ako sa loob ng isang mahiwagang salamangka ng mga engkanto. Nakumpirma ko yon ng unti-unti mula sa manipis na sinag ay palinaw ng palinaw ang liwanag na biglang lumitaw sa harapan ko mismo.
hanggang sa nasilaw na lang ako. Sinubukan ko pang ikurap-kurap yung mga mata ko. Kinusot-kusot at pumikit din ako. Pero hindi umubra. Huli na yata. Dudukutin ko sana yung asin sa bulsa ko. Pero biglang nanigas yung kamay ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kahit anong parte ng katawan ko ay hindi ko na maigalaw. Kaya grabe yung kabang bumalot sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na may malakas na puwersang pilit humahatak sa akin. Palapit palalo sa liwanag. Ninervyos talaga ako dahil alam kong yun na yun. Kinukuha na ako ng mga engkanto at wala akong magawa sa lakas ng nakakatakot na puwersa na yun. Pinilit ko pa rin naman laban kahit alam kong wala na akong kalaban-laban. Ang huli kong narinig ay ang boses ni Itang na tinatawag pa rin ako bago ako nawalan ng malay. Akala ko katapusan ko na. Pagdilat ko, nakahiga ako dun sa parang damuhan. Napabangon ako ng upo. Yun na yung parte na maaaring hindi ka panipaniwala sa iba. Alam kong nasa ibang mundo na ako. Nangingintab kasi yung paligid na hindi ordinaryo sa mundo natin. Maliwanag yung paligid. Hindi gabi. Yung mga puno, halaman, bulaklak, iisa ang kulay. Kulay ginto. Pero hindi ko alam kung totoong ginto nga yun. Basta yun lang yung kulay. Gusto ko nga sanang hawakan pero nakakatakot na baka pag hinawakan ko kung ano ang mangyari sa akin. Baka bigla na lang akong maging estatwa ron na ganoon din ang kulay. Nagpalinga-linga ako habang yakap ang sarili. Wala akong makita na buhay na tao man o engkanto. Kaya ganoon na lang yung kaba ko. Nagpasalamat na lang ako dahil nakakahinga ako ng maayos. Ibig sabihin, buhay ako sa mundo na yon. Dahan-dahan akong tumayo. Napakalawak ng lugar na yon pero nakakatakot ang ambience. May kakaiba akong tunog na naririnig. Para bang sumisipol ng mahaba at matinis. Pumikit ako. Pinakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling ang tunog. Naisip ko na hindi lang yun nanggagaling sa iisang direksyon, kundi sa iba't ibang panig doon. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Natatakot ako na baka pag humakbang ako ay ikapahamak ko. Sa halip ang naisip ko ay tawagin uli si Itang. Sumigaw uli ako ng paulit-ulit. Pero tulad ng nangyari sa gubat, mukhang hindi niya ako naririnig. At hindi ko rin naman marinig ang boses niyang tumatawag sa pangalan ko. Yung iyak na kanina ko pa pinipigilan, hindi ko na talaga napigilan. Para akong batang naiwan ng magulang sa ilang na lugar. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa mapagod ako. Naalala ko yung asin sa bulsa ko. Nandoon pa rin naman pero hindi ko na muna nilabas. Nire-reserba ko sa posibleng panganib na kaharapin ko ron. Naisip ko kung hindi ako aalis sa kinatatayuan ko, walang mangyayari. Kaya nagpasya akong humakbang. Paunti-unti lang. Nakikiramdam pa akong mabuti sa paligid kung anong mangyayari sa bawat paghakbang ko. Okay naman. Nakahakbang naman ako ng maayos kaya pinagpatuloy ko na yung paglalakad-lakad sa paligid. Wala akong makitang kabahayan pero may napansin ako. Mga butas sa lupa. Yung tipong kasyang lumusot ang isang tao. Marami. Parang sa bawat 10 hakbang ko meron ulit. Hindi maalis-alis yung kaba ko. Anong klase ba talaga yung mundo na yon? Ilang saglit pa ay napaatras ako nang bigla ay magsulputan mula sa mga butas yung mga kakaibang nilalang. Wangis tao ang mukha nila na sobrang puputi. Pero yung mga katawan ay parang sa ahas at iisa lang din ang kulay. Gaya ng sa mga puno at halamang nandoon. May mga dala silang prutas na sa tingin ko ay itim na ubas. Hindi ko nga lang sigurado kung ubas ba talaga. Para bang inaalok nila sa akin. Kaso naman yung mga mukha nila mukhang galit. Natakot ako. Hindi ko na hinintay na atakihin pa nila ako. Tumakbo na ako kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo sa pinakamabilis na magagawa ko. Nung lumingon ako, doon ko natiyak na hinahabol nila ako. Naalala ko na yung asin. Nagmamadali kong dinukot sa bulsa ko at sinaboy yon sa kanila.
Mukhang naapektuhan naman sila at napahinto sa paghabol sa akin. Sinamantala ko yun. Tumakbo uli ako. Hindi na nila ako naabutan kasi bigla ko na lang hinabol ang paghinga ko at namalayan ko na nakahiga na ako sa totoong lupa. Sinusubukan akong buhayin ng albularyong taga sa amin. Katabi niya ang Itang at inang ko. Hindi pa ako makapagsalita. Hindi ko pa sila matanong dahil habol ko pa rin yung paghinga ko. Kwento ng Itang, kinutuban siya na nakuha ako ng liwanag kasi nakita rin daw niya. Pero nung nakita niya ay pawala na. Kaya dali-dali niyang tinawag ang albularyo naming kapitbahay. Pati si Inang. Sabi ng albularyo, makakaya pa niya akong bawiin kasi kakakuha lang sa akin. Kung daw lumipas na ang mga oras ay malabo na raw. Hindi na raw niya makakaya kung nagtagal pa ako sa loob. At yun na nga ang nangyari. Niluwa ako ng liwanag matapos mag-orasyon mismo doon ng albularyo. Sabi ni Itang, baka dapat daw ay sarhan na ng albularyo ang lagusan. Pero sabi naman ng albularyo, mahirap. Hindi niya kayang mag-isa. Posible raw siguro kung marami silang albularyo na magtutulong-tulong. Bihira naman daw magbukas ang lagusan. Pero kapag may tinarget na makuha yon, hindi raw yon titigil hanggat hindi nakukuha ang target nila. At malamang na ako nga yung tinatarget. Umuwi na muna kami kasi hinang-hina ako at natutulala ako sa mga nakita ko sa mundo ng mga engkanto. Ilang araw din akong ganun. Naiintindihan ko naman ang sinasabi nila Inang at Itang. Aware ako sa nangyayari sa paligid ko. Pero alam nyo yun, yung tipong hindi ko pa makayang magkwento sa kanila at hindi pa rin ako makapag-isip ng normal. Laman pa rin ang utak ko yung pinagdaanan ko. Hindi lang talaga ako pinabayaan ni Inang at Itang. Mayat maya akong kinakausap, pati ng albularyo. Binabalik-balikan ako para siguruhin na maayos na ako at walang naging epekto sa utak ko ang naging karanasan ko. Hanggang sa makaya ko nang ikwento sa kanila kung paano ako nakuha ng liwanag at kung ano ang nakita ko sa kakaibang mundo na yon ng mga engkanto. At ang pasaway naman na si Kyle, hindi pala sa gubat nagpunta nung gabing hinahanap namin siya, kundi nakipagtanan kay Etang. Natakot daw sa sinabi ni Itang na strikto at matapang ang tatay ni Etang. Kaya ayun, tinanan na, dinala sa Maynila. Nahiya raw siyang sabihin sa amin ang plano niya, kaya umalis na lang siya ng basta. Ang mama na lang niya ang humingi ng dispensa kina Itang. Dahil ka ako sa kakahanap namin sa kanya, ako ang nakuha ng mga engkanto na sa tingin ko ay siya ang unang tinarget. Hello po sa lahat ng nakikinig. Arian nga po pala. Sa ngayon ay dito ako sa Valenzuela nakatira. 2 years ako nang lumipat kami kasi yung napangasawa ko nandito ang trabaho. Meron na kaming isang anak. Bale online seller po ako. Kapag nag-aayos ng mga bagay-bagay dito sa bahay, kayo lagi ang pinapakinggan ko. Sana mabasa nyo ito at maisama sa gagawing video. Noong 22 pa lang ako, bale fresh graduate pa ako, kinuha ako ng kapitan namin. Sabi niya ako na raw ang magiging sekretary ng barangay. May proper training naman ako sa ganoong trabaho, kaya tinanggap ko na. Isang beses nalaman namin na meron palang mga turista na umakyat doon sa gubat na sakop ng barangay namin. Usong camping site yon ng mga adventurer na naghahanap ng thrill. Medyo matarik yung kagubatan na yon. Delikado kasi may mga parte na puro bangin ang gilid ng dadaanan. Isang maling galaw mo ay pwede kang mahulog dun sa bangin at himala na lang kung makakaligtas ka. Ang proper courtesy, dapat magpapaalam muna sa barangay na aakyat doon sa bundok. Pero hindi ginawa yun nung dumayong turista. 2 sila. Ayon dun mismo sa mga nakakita, mukhang mag-asawa. Edad 30s daw yung 2. Mukhang magkakamping sa gubat base sa dami ng dala nila. After 2 days, wala pa rin kaming balita na nakababa na yung mag-asawang umakyat sa gubat. Hanggang sa may pumunta ng kamag-anak. Melissa yung pangalan. Sabi niya kuya niya raw yung lalaki. Nagpaalam daw ito sa kanya.
Naaakyat lang silang mag-asawa doon sa gubat ng isang gabi. Kaso 3 days na at hindi pa rin nakakababa ang mga yon. Tinulungan namin si Melissa. Lahat ng tanod sa barangay ay umakyat doon sa gubat. Meron ding mga kasama si Melissa na tumulong sa paghahanap. Pero after 3 days, wala kaming makita kahit gamit lang nung mag-asawa. May pinadala rin yung munisipyo ng mga expert sa rescue mission at ilang pulis. Hindi pa rin sumusuko itong si Melissa. Ako lagi ang nakakausap niya nung mga araw na naghahanap kami. Sabi niya sa akin, alam niya na raw na patay na yung kapatid at sister-in-law niya. Masaya na raw siya kahit katawan na lang ng mga ito ang makita namin. Sa ikalawang araw, sinabi namin kay Melissa na yun na ang huling beses na tutulong kami kasi meron din kaming ibang bagay na dapat asikasuhin. Nung araw na yon kahit ako ay umakyat na rin para tumulong sa paghahanap. Dapat mga 5 PM ay uwian na. Pero dahil last day na rin naman yun at meron naman kaming mga ilaw, napagpasyahan namin na i-extend hanggang alas 7 ang paghahanap. Nung pumatak na ang alas 6, may nakita yung mga tanod doon sa malalim na bangin. Meron daw liwanag galing doon. Pinuntahan namin ni Melissa. Meron nga. Kaso nasa pinakailalim ng bangin. Gumamit ng mga tali at harness yung mga tanod. Medyo nabuhayan ng loob si Melissa sa pagkakataon na yon. Pwedeng buhay pa yung kuya niya at asawa nito. Halos oras bago nakababa ng ligtas yung mga magre-rescue. Niradyo nila sa amin ang nakita nila doon. May 2 bangkay raw na tugma sa description ni Melissa. Yung isa may hawak pa na flashlight, nakabukas. Alam ko hindi yun napansin ni Melissa. Pero ako, kinilabutan sa narinig. Patay na yung kuya niya. So paano niya magagawang ilawan yung itaas ng bangin para makita namin na nandoon sila sa ibaba nun? Tingin ko, tinulungan kami ng kaluluwa ng kuya ni Melissa para mahanap ang bangkay nila sa huling araw ng paghahanap namin. Pumunta kami nung araw ng libing ng mag-asawa. Nagpasalamat sa amin si Melissa at yung pamilya nila. Nakita ko na sinama sa kabaong yung flashlight na hawak ng kuya niya nung makita sila sa bangin. Kwento ito ng isang kakilala na itago na lang natin sa pangalang Yan. Katrabaho ko si Yan. Taga-probinsya yon. Doon siya nakatira for almost 30 years din hanggang sa lumipat sila dito sa Taguig at dito na rin siya nakahanap ng mas maayos na trabaho. Ang dami niyang kwento sa amin. Feeling ko nga pwede siyang maging writer sa dami niyang kwentong baon kapag nagiinuman kami. Nung marinig ko itong partikular na kwentong ito, naisip ko na ipasa dito sa channel. Nagpaalam naman ako kay Yan at sabi niya okay lang sa kanya. Noong 19 years old daw siya, naging problema nila yung madalas na atake ng mga aswang sa kanilang munting baryo. Nung una, mga alagang hayop lang daw ang inaatake nun. Malaking perwisyo kasi isa yun sa mga pangunahing pinagkukunan nila ng kita. Umabot sa punto na may isang batang babae ang natagpo ang patay sa may maisan. Doon na nagpasya yung mga residente na patayin yung aswang. Kaso may problema. Hindi nila alam kung paano nila ito papatayin. Kung gagamit sila ng sundang at iba pang armas, bago pa sila makalapit ay siguradong nakatakas na yung aswang palayo. Ilang gabi rin nilang inabangan yon, pero hindi nila mahuli-huli yung aswang. Ang bilis ng kilos at saka sobrang taas tumalon. Ngayon meron silang isang residente na nakaisip ng kakaibang ideya. Kolektahin daw nila yung mga flashlight sa bahay. Tapos dadalhin nila ito sa simbahan para pabindisyonan sa pari. May mga kumontra syempre, pero sabi naman ng ilan, subok lang. Kung hindi gumana tsaka ulit mag-isip ng panibagong plano. Ginawa naman nung pare ang lahat ng klaseng bendisyon. Kinagabihan, nag-abang sila ng aswang na alam nilang lulusob na naman sa kalagitnaan ng gabi. Nakatago raw sila sa mga kumpol ng puno. Halos ilang oras din silang nandoon. Hindi gumagalaw. Nung bandang hating gabi na, akala nila hindi na darating yung aswang.
hanggang sa naamoy daw nila yung amoy nitong parang nabubulok na karne. Alam nilang paparating na yung aswang. Naglalakad daw yun. Hinintay nilang makarating sa tapat nila mismo. Ayon kay Yan, mukha naman daw tao yung aswang pero sobrang laki ng katawan at saka mabalahibo. Magulo ang buhok, matalas ang ngipin at yung mata kulay pula. Nung nasa tapat na nila yung aswang, sabay-sabay silang tumayo galing doon sa mga puno at tinutok nila yung flashlight sa aswang. Wala raw yung nagawa. Yung liwanag ng flashlight ay parang sinunog yung katawan ng aswang. Sa una natumba lang daw ito at kumakawag-kawag sa lupa. Sumisigaw. Hindi raw nila tinigil ang pagtutok doon. Tsaka nila nakita na unti-unting natutunaw yung balat ng aswang. Nagiging abo at lumilipad sa hangin. Tumigil na raw yun sa paggalaw hanggang sa halos wala nang natira. Nung matapos sila ay tanging itim na abo na lang daw ang natira sa lupa. Simula noon hindi na raw sila ginambala ng mga aswang. Tumahimik na raw uli ang gabi nila at hindi na natakot ang mga residente na maglakad sa gabi. Naging kaugalian na rin daw sa kanila na ipabendisyon ng bagong biling flashlight at kailangan may dala kang ganun kung sakaling maglalakad ka sa gabi. Sabi ni Yan, hindi raw siya sigurado kung dahil lang ba talaga sa pagpapabendisyon ng flashlight kaya naging epektibo yun sa pagpuksa doon sa aswang. O baka naman dahil lang din talaga sa matinding pananampalataya nilang mga residente. Isa itong trahedya na mahirap kalimutan para sa aming pamilya. Saksing buhay ako sa mga huling sandali ng pinsan kong si Angelica. Tawagin niyo po akong Ray. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa misteryosong pagkamatay ng pinsan kong si Angelica. Nangyari yun noong binaha ang lugar namin dahil sa bagyong Sendong. Gabi yun, hindi kami makatulog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Natatakot kami na baka kapag natulog kami, biglang tumaas yung hanggang bewang na baha. Sabi ng tatay ko noon, kapag tumaas pa yung tubig hanggang sa lagayan ng sulat sa gate namin, ay pupunta na kami sa evacuation center. Nung mga sandaling yun ay isang talampakan na lang ay aabutin na nga ng baha yung mailbox. Blackout na noon dahil maraming poste ang nagsibagsakan. Napakadilim ng gabi tapos sumisipol pa yung malakas na hangin. Apocalypse na talaga ang datingan at naiiyak na ako sa takot. Walang ano-ano, itong si Angelica ay tumayo mula sa pagkakaupo sa monoblock doon sa terrace. Sabay may tinuro sa labas. Sabi niya ay may kuryente raw sa bandang tinuturo niya. Sabi ni Mama, baka emergency light lang yon. Pero ayaw maniwala ni Angelica. Turo siya ng turo kaya kami naman ay naengganyo na ngang tignan kung ano ba yon. Sa kalagitnaan ng kalsada, ilang metro mula sa bahay, may lumiliwanag sa tubig. Madali yung makita sa dilim. Sabi ni Tito Noel na tatay ni Angelica, baka raw flashlight lang na nabitawan ng kung sino. Hayaan na lang daw namin para may liwanag sa kalsada kahit papano. Akala namin ay okay na hindi na yun papansinin ni Angelica dahil tumahimik na siya. Nasa gitna ng pagpaplano ang mga nakakatanda kung ano ang evacuation plan namin nang biglang mag-dive sa baha si Angelica. Sir Neb, nakalimutan ko palang banggitin na swimmer si Angelica sa school. Pandayo siya sa district meet at kamuntik pa siyang makasali dati sa palarong pambansa. Kaya talagang masasabi ko na magaling at mabilis siyang lumangoy. Nakalangoy siya sa baha palabas ng bakuran. Tinangka siyang habulin nila Tito pero dahil sa taas ng tubig ay nahirapan silang makatakbo. Hindi naman sila kasing bilis lumangoy ni Angelica na ng mga sandaling yon ay para ng dolphin. Hinabol pa rin namin siya kahit paunti-unti lang kaming nakakahakbang sa tubig. Pinagagalitan na siya nila Tito. Tapos yung mga kapitbahay namin na nasa mga bahay pa rin nila ay sinisigawan na rin siya na wag lumangoy sa baha. Tumigil siya sa tapat noong liwanag sa tubig baha. Tumayo siya sa tapat noon. Papalapit pa lang kami sa kanya ay biglang parang may humila sa paa ni Angelica. Bigla siyang natumba sa tubig
at hindi na nakaahon. Bigla ring nawala yung liwanag. Nagsigawan na naman kami at tinawag ang pangalan niya. Pero walang Angelica na lumutang. Nung marating namin yung pwesto niya, ay kinapakapa namin siya sa ilalim. Pero wala kaming makapang tao. Doon na kami nagpanik. Yung mga kapitbahay ay tumulong na sa pagkapa sa ilalim ng baha. Pero wala silang nahanap. Nakarating na kami sa mas mataas na parte ng kalye at mababaw ang tubig. Pero bigo kaming mahanap si Angelica. Hinanap namin siya sa evacuation center. Wala rin siya roon. Inabutan na kami ng liwanag pero hindi namin siya nakita. Sa ikalawang araw ng pagkawala ni Angelica ay bumaba na ang tubig baha sa kalye namin. Nung abot tuhod na lang yun ay nagulantang kami sa sigawan ng mga kapitbahay. Nakita ang bangkay ni Angelica na naroon sa parehong lugar kung saan siya huling nakita. Nasa gitna ng kalsada. Dilat yung mga mata at nakanganga. Yung mga kamay niya ay nakaklo na para siyang may nilalabanan. Grabe ang pagluluksa namin noon. Hindi kami makapaniwala sa naging wakas ng pinsan ko. Bukod doon ay mahirap ding ipaliwanag kung papanong naroon lang pala sa gitna ng kalsada ang katawan niya pero walang nakakita o nakakapa. Gayong ang dami naming naghahanap sa kanya at may sumisid pa nga roon. May mga dumaan pang tao at army truck na nag-deliver ng relief goods. Walang sugat sa katawan niya kaya nangangahulugan na walang nakasagasa sa kanya o nakasabit habang nakalublob sa tubig. May albularyo na tumingin sa kinamatay ni Angelica at ang sabi ay kataw ang kumuha sa kanya. Binitag daw siya sa liwanag at ganda ng boses nito. Wala naman kaming narinig na kumakanta noon. Pero yun daw ay dahil si Angelica talaga ang pakay. Mula noon sa tuwing bumabagyo ay naaalarma kami. Hindi lang dahil sa pinsala noon, kundi sa takot na baka may liwanag muling magpakita sa tubig at kumuha ng buhay gaya ng nangyari kay Angelica. Sir Neb, congrats po sa 1 million subs. Grabe, sobrang nakaka-proud naman. Alam nyo, sa sobrang tuwa ko sa pag-hit nyo ng ganyan karaming subs, bigla kong naalala yung isang horror experience ko noong high school. Sana mapansin nyo ito at mabasa. Katatapos lang ng high school graduation namin noon, taong 2005. Yung celebration naming magkakaklase at magkakaibigan ay sinabay na rin sa birthday ng isa naming tropa. Total ay 3 days after graduation lang naman yun. Doon kami nag-celebrate sa bahay ni na Ramil, yung may birthday. May handa siya, pero mas dumami pa dahil nag-ambag pa kami ng kanya-kanyang pagkain. Parang potluck. Pinayagan din kami ng parents ni Ramil na mag-inuman. Basta wala raw lalabas ng bakuran nila. Doon na raw kami matutulog lahat. Ang solid, inuman, konting pulutan, tawanan. Parang ordinaryong inuman lang sa mga magkakaibigan. Nasa gitna kami ng kwentuhan nang maglabas ng kamera si Wilson. Yung medyo may kaya sa aming lahat. Nung panahon na yon, hindi naman lahat ay may kaya na makabili ng digicam o kahit cellphone na may kamera. Lalo kaming nagkasiyahan kasi magkakaroon kami ng remembrance sa masayang araw na yon. Nakailang shot din. Meron pang video. Pero mas marami yung pictures syempre. Nung mag-decide kami na magpa-picture na magkakasama, as in yung kumpleto talaga kaming lahat, ay nakisuyo kami sa isang kapatid ni Ramil. Kung pwede ay siya yung kumuha ng picture naming magkakaklase. Pumorma na kami sa iisang frame. Pag-click ng shutter, halos nabulag ako sa lakas ng flash. Ramdam kong para akong na-flashbang. Masakit sa mata, kaya napapikit ako. Nung magmulat uli ako, nagtatawanan na yung iba dahil halatang nagulat din sila. Grabe yung flash pre! Akala ko sinusundo na ako ni Papa God. Biro ng isa. Tumawa lang kami. Parang wala lang. Nagpasalamat kami sa kapatid ni Ramil. Nakakamot-kamot sa batok habang natatawa dahil nga sa lakas ng liwanag. Tawanan kami ng tawanan pagkakita sa picture na yon. Paano ba naman lahat kami nakapikit?
May nagbiro pa na para daw kaming natutulog lang. Nakisuyo uli kami sa kapatid ni Ramil na ulitin yung shot. Pumayag naman siya habang tatawa-tawa na tinitignan yung picture namin. Pero maya-maya ay nagsalita siya. "Sino to? Ang tatag ng eyeballs, siya lang yung nakamulat eh." Tumawa pa siya. Tinignan nila Wilson at Ramil ang tinuturo niya at kitang-kita talaga na nagulat silang dalawa. Dahil sa reaksyon nila ay naengganyo kaming makitingin uli sa picture. Buong barkada nga ang nasa picture. Nakangiti. May nagtataas pa ng bote. May nakapikit dahil nabigla sa flash. Pero sa pinakagitna, sa likod mismo, may isa pang nakatayo at nakangiti. Siya lang ang hindi nakapikit. Si Mark, kaibigan din namin. Ang problema, ilang buwan nang patay si Mark. Natahimik kaming lahat. Nakatitig lang sa maliit na screen ng kamera. May ibang napamura. May iba namang natawa at in denial pa. Edit daw. Paano mangyayari yun? Wala pang ilang segundo nang mapicturean kami. Pinilit naming baliwalain ang nangyari. Tumawa na lang kami. Yung masayang party ay nauwi sa pag-alala sa kanya. Parang kausap lang namin siya habang kinukwento ang mga nangyari noong nawala siya. Namatay kasi sa aksidente sa motor si Mark. 3 months pa lang na nagbabalik klase noon. Biglaan. Akala namin makakagraduate kami ng kumpleto. Kaso dahil nga sa pagkamatay niya ay nabawasan kami. Siguro gusto lang niyang makasama sa picture ng section namin. Baka dumaan siya para ipaalala na hindi siya nakalimot. O baka para ipakita na kahit wala na siya, kasama pa rin siya sa grupo. Wala akong kopya ng picture namin na yon. Dahil pagkatapos ng birthday party / graduation party namin, ay nawalan na kami ng communication ni Wilson. Sa Maynila kasi siya nag-aral. Samantalang ako ay dito lang sa probinsya namin. Pero kailan lang ay nagkaroon uli kami ng contact dahil inad kami ng isa pa naming kabatch para sa anniversary ng batch 2005. Nasa iisang GC kaming lahat at doon ko na lang uli nakausap ang mga kaklase at kaibigan ko. Napag-usapan nga uli ang picture namin noon. Sabi ni Wilson nasa kanya pa rin daw yung memory card pero hindi niya lang alam kung saan niya nilagay. Kapag daw nakita niya ay isesend niya sa akin. Sisend ko po sa inyo kapag natanggap ko. Sana po kahit maisingit nyo lang sa isa sa mga stories nyo. Maraming salamat po kung mapipili ang kwento ko. Good morning po. Ang pangalan ko po ay Errol. Share ko lang sana yung nakakapangilabot na kwentong naranasan ko sa aming maliit na baryo ng Kapilyarejo. Taong 2015 nang mamatay si Mang Apolinario o si Mang Poling. Siya yung matandang albularyo sa amin na palaging nilalapitan kapag may nababarang, inaaswang o hindi maipaliwanag na karamdaman. Marami siyang natutulungang kababayan at maging yung mga taga-ibang bayan pa. Pero marami rin siyang nakalaban na mga mambabarang, mangkukulam at pati mga aswang at maligno. Noong mamatay siya sa edad na 72, nagsimulang magkaroon ng mga usap-usapan tungkol sa totoong dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi raw pangkaraniwan ng sakit na kumitil sa buhay ni Mang Poling. May gumanti raw sa kanya na mambabarang na natalo niya noon. Sabi naman ng iba ay kinuha siya ng mga kaibigan niyang engkanto at ang katawan niya ay katawan na lang ng saging. Pero ang pinaka nakakakilabot na usap-usapan ukol kay Mang Poling ay yung kanyang huling habilin bago siya tuluyang binawian ng buhay. "Wag na wag niyong pababayaan na mamatay ang ilaw sa lamay ko. Kapag nawalan ng liwanag, may kukuha sa katawan ko." Sabi raw niya kay Ate Linda, yung pangatlo niyang anak na tangi niyang kasama sa bahay nang siya ay pumanaw. Bilang kilalang albularyo ay alam nila Ate Linda na mahalaga ang iniwang salita ni Mang Poling. May kahulugan yun at totoo ang kinatatakot ng matanda. Sa lamay ay marami ang nagpupunta. Kahit gabi na ay hindi nauubos ang tao at lagi ring may bantay sa gilid ng kabaong ng matanda.
Siyempre pa ay hindi kinaligtaan ang kanyang habilin. Laging bukas ang ilaw. Kahit sa loob ng bahay, kahit sa banyo ay walang patayan ng ilaw. At noon ngang unang gabi ng lamay, bandang 10:00 ng gabi, biglaang nawalan ng kuryente sa buong bahay niya. May kuryente sa mga bahay namin, pero sa kanila, madilim. Sa kanila lang walang ilaw. Tinignan kung may nagbaba ng fuse box, pero wala naman. Parang sinadya na sa kanila lang magdilim. Tuloy ay nagmamadali silang nagsindi ng maraming kandila sa paligid ng kabaong. Ilang saglit lang, napansin na namin na parang may kumakamot sa bubong. May mga dahan-dahang yabag na parabang naniniktik. Lalo pang nagkatakutan nung tumunog ang salamin na kabaong na parang may kumakatok mula sa labas. Lahat kami ay nagkatinginan. Yung iba nagtakbuhan. Yung matandang si Kahulyan ay sinabing mga aswang daw ang may kagagawan ng kadiliman para makuha si Mang Poling. Hindi naman nagtagal at may nakapagbukas ng emergency light, kaya muling bumaha ang liwanag sa lamay. Nagsindi rin ng mga kandila para sakali mang maubusan ng baterya ng emergency light ay may kahit na gatiting na liwanag. Nairaos naman ang gabing yon. Mag-uumaga na nang muling magbalik ang kuryente sa bahay nila Mang Poling. Malakas talaga ang kutob ng lahat na hindi ang kooperatiba ang may problema sa biglaang pagkamatay ng kuryente. Sa sumunod na gabi ay ganoon uli. Namatay ang ilaw, pero handa na noon sina Ate Linda. Bago pa man magdilim ang paligid dahil sa pagkamatay ng kuryente, ay nakaabang na ang mga kandila at emergency light. Hindi nawala yung liwanag. Maayos na sana ang lahat. Hanggang sa nakatulog ang binatilyong apo ni Mang Poling na siyang bantay sa harap ng kabaong ng matanda. Biglang namatay yung emergency light at umihip yung malakas na hangin na nagpapatay sa apoy ng mga kandila. Nabalot ng dilim ang lamayan. Nung gabing yun ay hindi ako nakilamay. Naikwento na lang sa akin na halos lahat ng naglalamay ay nakaramdam na parang may dumaan na mabigat. Malamig at may sangsang na amoy dugo. Buti na lang at mabilis muling nasindihan yung kandila. 4 na araw at 4 na gabi ang lamay ni Mang Poling. Sa ikatlong gabi ay nagmagandang loob ang isang kapitbahay na maglagay ng extension cord para maikabit sa bahay nila Mang Poling ang isang malakas na bombilyang puti. Okay sanang solusyon dahil lagi nga silang namamatayan ng kuryente kapag gabi. Pero noon ngang mag-brownout na kina Mang Poling ay umubo ng umubo yung nagpakabit ng ilaw hanggang sa magsuka ng dugo. Parang tinatarget din ito ng mga nilalang na umaaligid kapag dumidilim kina Mang Poling. Sina Ate Linda na ang kusang nag-alis ng extension at bumalik sa paggamit ng emergency light at kandila. Kesa naman daw may madisgrasya pang iba. Nung mabunot nga yung extension cord, ay himalang huminto ang kauubo ng kapitbahay namin na nagmagandang loob lang naman. May iba pa raw na nakakita na sa sandaling kadiliman ay may mga mata sa paligid ng bahay nila Mang Poling. Mapupula, parang nakatitig sa kabaong ng namayapa. Mga aswang daw yun na siyang nagnanais na makuha ang katawan ng albularyo. Pagdating ng huling gabi ng lamay, mas lalong binantayan ng kabaong. Malalaking kandila na ang nilagay sa ulunan, 2 sa paanan at tig-1 sa magkabilang gilid ng kabaong. May bantay pa uli na laging may kaharap na kape na panlaban sa antok. Pero kahit ganoon, nung lumalim ang gabi ay bigla na lang sabay-sabay namatay ang ilaw, maging yung apoy ng mga kandila. Wala ni isang liwanag ang naiwan. Nakilamay ako noon dahil huling gabi na nga at talaga namang tumindig ang balahibo ko nung may malakas na kalabog mula sa bubungan. Doon na nagkasigawan yung mga nakikilamay at nagkatakbuhan. Yung mga magkakamag-anak na naiwan, napakapit na lang sa kabaong para protektahan yun. Pero sa awa naman ng Diyos, mabilis na nasindihan ulit ng isa sa mga anak ni Mang Poling ang mga kandila. Nung bumalik ang liwanag, maayos ang kabaong.
at payapa roon si Mang Poling. Kinaumagahan ay bantay sarado ang kabaong nang ito ay dalhin sa simbahan. Kakaba-kaba sila noon dahil baka raw maging katawan ng saging si Mang Poling kapag ito ay binindisyonan ng pare. Sa awa naman ng Diyos ay hindi yun nangyari. Maayos na nabindisyonan ng yumao. Ihahatid na ito sa huling hantungan nang magkaroon na naman ng bulong-bulungan. Merong mga nakisama sa pagpuprosesyon kay Mang Poling na hindi nakikilala ng sino man sa amin. 3 babae at 4 na lalaki yun na nakihalubilo sa mga naglalakad. Hindi ko alam na yun palang lalaking sinusundan namin ng nanay ko ay isa sa mga hindi kilalang nakikihalubilo. Reklamo pa naman ng reklamo si nanay na ang sama daw ng amoy ng nasa unahan namin. Kakaiba yung amoy. Para siyang sobrang tamis na prutas na masakit sa ilong. Pinaghalong lansa at tamis. Kung ipaliliwanag ko ng mas eksakto, parang saging at kamatis na sobrang hinog. Yung papunta na sa bulok. Tapos may konting halo ng sardinas. Ganoon. At matingkad na matingkad yung amoy dahil katirikan ng araw. Sa totoo lang ay napapabahing ako noon dahil sumusuot talaga sa kaloob-looban ng bungo ko. Hinila ako ni nanay para lumayo roon sa lalaki dahil talaga namang magkukolaps daw siya sa amoy. Bilang mga kapitbahay din ang nandoon, edi naikwento agad ni nanay sa iba naming kasama ang amoy ng lalaki. Doon na nga namin nalaman na hindi lang pala ito ang may ganoong amoy. May iba na ring tao ang na-encounter nga yung mababahong yun. 3 babaeng araw at 4 na lalaki. Sa kwento ng iba ay parabang nakapaikot sa mga nakasunod sa karo. Nagkatakutan na naman dahil baka raw ang mga yun ang gustong makakuha kay Mang Poling. Baka raw kapag nakalibing na ito ay kunin ng bangkay. Pero may plano pala sila Ate Linda. Hindi kasi lumiko ang karo papunta sa direksyon ng sementeryo. Sa halip ay dumiretso ito. Sa part na yon ay medyo nalito kami. Akala namin ay nagkamali lang yung driver ng karo. Medyo nagkaroon ng kaguluhan dahil may 2 lalaki na humarang sa karo at in-instruct yung driver na bumuelta sa sementeryo. Kinabahan kami ni nanay nung makita naming yung isa sa lalaking nasa unahan ay yung mabahong lalaki. Sinisigawan nila yung driver na lumiko sa sementeryo. Pero sinita sila ni Ate Linda at sinabihan na huwag makialam sa desisyon ng pamilya na ipakremate si Mang Poling. Sa krematorium pala ang diretsyo ng karo. Doon na umalis yung 2 lalaki. Tapos ay sumunod sa kanila yung iba pa nilang kasamahan. Para kaming mga tanga noon. Nagsaya talaga kami nang umalis yung mga yun. Nung makarating sa krematorium ay tsaka lang nagsiuwian kaming mga nakipaglibing. Matapos i-cremate si Mang Poling ay sinaboy sa dagat yung abo niya. Sabi pa ni Kuya Rufo, yung panganay na anak ni Mang Poling, kahit daw noong nasa urn pa ang abo ng albularyo at nagdadrive na sila papuntang dagat, ay may napansin pa rin silang sumusunod sa kanila. Nawala lang daw yon nang naisaboy na nila yung abo. Ayon sa matatanda, desperado ang mga aswang na makuha ang katawan, kahit man lang yung abo ni Mang Poling, para gamitin yon sa kanilang ritual. Siguro daw ay sobrang lakas talaga ni Mang Poling na kahit alikabok na lang ito ay may kapangyarihan pa rin. Yun nga lang, nakakapagtaka kung ano talaga ang kanyang kinamatay. Ikukwento ko ito bilang tanda na naka-move on na ako at pinalalaya ko na ang girlfriend kong si Sally. Sir Neb, sana mapagbigyan niyo ako na ikwento ito. Hindi ito nakakatakot sa aspetong mapapasigaw ang makakarinig o lalakas ang kabog ng dibdib. Ang dala ng kwentong ito ay kilabot, pagtataka at hiwaga na mauunawaan lamang ng isang tao kapag huli na ang lahat. Ito ang kwento ng huling araw ni Sally sa mundo. Engagement party yon ng kaibigan namin. Simpleng salo-salo lang sa isang function hall. May inuman, may videoke, tawanan, mga kwentuhan.
Normal na gabi lang sana. Sinundo ko si Sally sa bahay nila at paglabas pa lang niya ng gate napatanga na ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi noon ay lalo siyang gumanda. Nakasuot siya ng simpleng dress na parang maputlang pink pero para siyang nagniningning. Pagsakay nga niya ng kotse ay para bang nagliwanag yung loob ng sasakyan. Pinuri ko siya at kako ay para akong driver niya dahil mala prinsesa yung ganda niya. Tinawanan niya ako at sinabing bolero. Pinupuri ko lang daw siya dahil girlfriend ko siya. Ayaw niyang maniwala na ibang level ang ganda niya ng gabing yon. Pagdating namin sa venue, agad din siyang napansin ng lahat. Hindi lang ako ang nakakita na parang iba yung dating niya. Wala naman siyang makeup na sobra, pero halos lahat ng tao sa kanya napapatingin. Sabi pa niya sa akin ay parang pinaprank siya ng mga kakilala namin dahil sa sobrang papuri. "Uy, ang ganda mo lalo, Sally. Para kang glowing," sabi ng isa naming barkada. "Para kang may spotlight, grabe," sabi ng isa pa. Patawa-tawa lang si Sally at namumula pa na lalong nagpatingkad ng ganda niya. Ang daming nagpa-picture sa kanya noon. Tumatanggi na siya dahil nahihiya siya sa may pa-party. Kahit saan siya tumayo, parang may sariling liwanag yung balat niya. Hindi nakakasilaw, pero parang banayad na ningning na hindi maipaliwanag. Para bang nakapaligid sa kanya ang isang uri ng positive energy na ramdam ng lahat. Sa gabing yun ay napaisip ako kung dapat na rin ba akong mag-propose sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, hindi na mabilang kung ilang tao yung nagsabi na ang ganda mo ngayon o parang iba yung aura mo ngayon. Ako mismo, hindi ko masabi kung paano ko ilalarawan. Basta parang mas buhay siya kaysa dati. Mas malinaw, mas maliwanag. Pag uwi namin, naglakad-lakad muna kami sa paligid ng venue para magpababa ng tama ng alak. Tahimik yung daan. Si Sally yung nauuna ng bahagya sa paglalakad. Yung liwanag niya para bang nagtuturo ng daan. Biro ko pa nga, "Para kang diwata. Baka mamaya hindi na ikaw yung girlfriend ko. Sino ka ba talaga?" Tawa lang siya ng tawa. Sobrang saya pa namin ng gabing yun. Pag uwi sa bahay ay naghanap na nga ako ng engagement ring online. Pero hindi ko na yun nabili. Dahil kinabukasan, naglaho ang liwanag ni Sally. Bandang tanghali tumawag yung parents niya. Umiiyak dahil sumalpok yung sinasakyang kotse nila Sally at ilang katrabaho sa likod ng isang dump truck. Nagla-lunch lang daw ang mga ito. Pero nung pabalik na sa opisina, nawalan ng preno yung kotse. Ligtas yung mga kaibigan ni Sally, pero siya ay napuruhan. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong binagsakan ng buong mundo. Sa ospital ko nalaman ang buong detalye ng nangyari. Wala siyang external injuries, maliban sa pasa sa mga braso. Pero nabali raw yung leeg niya na tinatawag na internal decapitation. Habang inaasikaso ang lahat, tinitigan ko yung malamig na katawan niya. Wala na yung ningning na nakita ko sa kanya nung nagdaang gabi. Wala na yung liwanag na pinagkakaguluhan ng lahat. Para siyang naubos, Sir Neb. Nung mga sandaling yun ay isang bagay lang ang naisip ko. Supernova. Nagliwanag ng husto si Sally nang nagdaang gabi dahil yun na ang huling ningning niya. Kagaya ng supernova. Ang mga bituin kapag narating na nila ang pinakamalakas nilang liwanag, tsaka sila maglalaho bilang madilim, malamig at butas na black hole. At yun ang mismong nadarama ko nang mamatay si Sally. Para akong may madilim at malamig na butas sa puso. 11 taon na ang nakakaraan magmula nang mangyari yun. Wala akong naging girlfriend pagkatapos ng pagkamatay ni Sally. Wala pa rin naman akong natitipuhan hanggang ngayon. Pero susubukan ko uli. Dapat na nga siguro akong mag-move on dahil patuloy ang buhay kahit may isang liwanag na naupos.